Good day everyone! Awit 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang Awit chapter 119 ang pinakamahabang kabanata sa buong Biblia. At ito po ay isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito po ay binubuo ng 176 na verse o talata na nakaayos sa alpabetong Hebreo. At halos bawat talata, ito po ay tumutukoy sa iba't ibang aspeto. Aspeto po ng kautusan, tuntunin, at salita ng Diyos. Mga kapatid, ang verse 105 ay matatagpuan sa ika-14 na bahagi ng Salmo. At ito ay isang makapangyarihang pahayag tungkol sa papel ng salita ng Diyos bilang ilaw, bilang gabay sa buhay po ng mga mananampalataya. Noong panahon po ng Old Testament, wala pang kabuang kopya ng banal na kasulatan, gaya po ng mayroon tayo ngayon. Kaya po bakit mahalaga ang bawat salita ng Diyos? Sapagkat ito ay tiyak, sapagkat ito ay banal, napatayan para sa pamumuhay, para sa pagsamba, at para po sa pananampalataya. Pag sinabi po nating tiyak sa salita ng Diyos, ito po ay nangangahulugang sigurado. Ito po ay nangangahulugang eksakto. At ito po ay nangangahulugang walang duda. Isang bagay na malinaw at hindi pabago-bago. Ang salitang banal naman po, ito po ay isang salitang nangangahulugang sagrado, dakila, o maka-Diyos. Tulad po ng ating Diyos, siya ay banal. Sa gitna po ng isang madilim na mundo dahil po sa kasalanan, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing tanglaw, yung nagbibigay ng liwanag, yung nagbibigay ng direksyon, at nagbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. Ang Awit 119 verse 105, ito po ay isang powerful verse na nagpapakita kung paano ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa buhay po ng bawat umaasa o nagtitiwala po sa ating Diyos. An example po dito, ang ilaw na isa pong gabay na nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Totoo pong mahirap kumilos kapag madilim, parang malabo po ang ating paningin. Pero po ang totoo, madilim ang ating kapaligiran. Sa spiritual text naman po nito, inuturo nito na sa gitna ng kadiliman ng mundo. Ito po ang mga tukso. Ito po yung mga issues in life. Ito po yung mga kaguluhan ng isip. Ang mga utos, ang mga turo, ang mga pangako ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon. At ito rin po ang nagbibigay ng katiyakan na sa gitna ng maraming pag-aalinlangan. Gusto ko lang pong share sa inyo yung pong saloobin ng sumulat po ng Awit 119 verse 105. Una po, yung pagkilala sa pangailangan ng patnubay ng Diyos. Ipinapakita ng salmista na hindi niya kayang maglakad sa buhay ng mag-isa. Kailangan niya na ang liwanag ng Diyos upang hindi siya maligaw. Pangalawa, pagtitiwala sa salita ng Diyos bilang gabay. Malinaw po na ipinapahayag niya ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw sa kadiliman, nagbibigay liwanag sa mga disyong kailangang gawin at tumutulong sa kanya sa pagharap sa hamon ng buhay. Pangatlo,
pagsunod at pagpapasakop. Ang paggamit po ng ilaw ang nagpapahiwatig na handa siyang sumunod sa direksyon na ibinigay ng Diyos. Sa madaling sabi po, ang saloobin ng salmista ay pusong mapagpakumbaba, bukas sa pagtuturo at sabik sa patnubay ng Diyos sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Mga kapatid, ano po ang mga dagdag na aral na makuha natin? Ano pa yung mga practical application ng awit 119 verse 105? Una, na practical na pwede nating i-apply sa ating mga buhay, gabay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw. Ito po yung nabanggit ko kanina na nagtuturo. Ito po yung maglilid sa atin ng tamang direksyon na sa gitna ng kadiliman ng mundo. Pag sinabi pong kadiliman ng mundo, dahil marami pa rin po ang namumuhay sa kadiliman o namumuhay sa kasalanan na parang ang kasalanan sa kanila ay normal lang. Na hindi natin makita ang buong daan. Ngunit sapat na ang liwanag ng dala ng salita ng Diyos para makapagpatuloy tayo na may tiwala sa salita ng Diyos. Kung bakit po ang salita ng Diyos ay gabay sa ating buhay. Pangalawa, kaligtasan mula sa kapahamakan. Practical application po ng awit 119 verse 105. Kung susundin natin ang salita ng Diyos, yung liwanag na salita ng Diyos, may iwasan natin ang mga panganib ng maling desisyon. Ito po yung mahulog tayo sa kasalanan. Ang emphasis po nito, ito po yung ating spiritual life, yung ating kaluluwa na tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na umiwas sa kasalanan. At patuloy tayong lumakad sa katuwiran. Dahil po totoo lang mga kapatid, iligtas na po tayo ng Diyos sa kapahamakan. Ligtas na tayo sa parusa ng kasalanan. Kaya patuloy tayong mamuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Number 3, practical application, awit 119 verse 105, pang-araw-araw na patnubay. Hindi lang po ito sa malalaking desisyon sa buhay. Gaya ng ilaw sa gabi, ang mga aral at liwanag ng salita ng Diyos ay kailangan natin araw-araw, bawat hakbang po ng ating buhay. Sa bawat pagpili, sa bawat pagsubok nating kinakaharap, ang liwanag ng salita ng Diyos ang nagbibigay linaw sa ating mga kaisipan, katatagan ng puso at direksyon sa ating mga landas. Sa gitna po ng kadiliman at kalituhan ng mundo, ang kanyang salita ang nagsisilbing tanglaw na hindi kumukuhurap lamang saglit, kundi patuloy na nagniningning upang tayo'y hindi mailigaw. Pang-apat na practical application ng awit 119 verse 105, pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Sa pag-aaral po ng salita o pagbubulay ng salita ng Diyos, lumalalim po ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako, na sa bawat araw na tayo lumalapit sa ating Panginoon, sa kanyang presensya, sa pamagitan ng kanyang mga salita,
Pinapalakas niya ang ating pananampalataya. Panititibay niya ang ating mga loob. Nasa gitna ng mga pagsubok at mga paalala sa atin na tapat siyang tutupad sa lahat na kanyang ipinangako sa atin. Number 5. Application ng awit 119 verse 105. Pagpapalakas ng loob sa gitna ng pagsubok. Kapag tayo po'y naliligaw o nalilito sa buhay, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing paalala ng kanyang presensya. Pag-ibig at dakilang plano para sa atin. Sa gitna po ng mga problema sa buhay, ang salita at liwanag ng salita ng Diyos ang nagbibigay kapayapaan sa ating mga puso, direksyon sa ating mga landas, at ang katiyakan na hindi niya tayo kailanman iiwan, pababayaan. At ito ang kailangan natin sa buhay. Yon na tayo lagi tayong kasama sa buhay. Na meron tayong kasama sa buhay. 'Di ba? Yan po yung ating hinahanap sa buhay. Na meron tayong laging kasama sa buhay. Ang bawat salita po ng Diyos, patutuklasan natin ang kanyang katapatan, ang kanyang karunungan, at ang kanyang mga pangako na nagbibigay lakas sa panahon ng pagsubok. Kaya nga po mga kapatid, ano po ang focus natin sa ating verse na ating pinag-aralan? Dapat tayo focus natin bilang mga mananampalataya o sa atin ay sa ating Christian life ay walking in the light of His Word. Reflect on how God's Word is a lamp to guide your path. Commit to trusting His Word to provide direction. Mga kapatid, yan po ang kailangan natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Dahil tayo po ay hindi exempted sa mga kaguluhan sa mundo, sa mga problema, sa mga issues in life. Meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero po, kung tayo dadaan sa liwanag ng Diyos, sa liwanag ng salita ng Diyos, makikita po natin ang katotohanan ng magandang salita, ng magandang pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Lagi niya po tayong kasama sa ating mga lakbayin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.